Ngayon po ay ikatlong linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyong narinig natin ay ito rin ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin sa 12 alagad. Kasi nagpapakita rin si Jesus sa mga disipulo. Nagpakita rin si Jesus sa mga kababaihan na sumusunod kay Jesus. Yung tungtang panahon na ito ay para lamang doon sa tinatawag natin kabilang sa 12 alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang din natin alam kung ikatlong linggo. Pero bahagi na yung una, kung kayo po ay nakasisimba, ay nung unang linggo ng muling pagkabuhay. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad doon sa tinatawag natin mataas na kwarto. Yung pangalawang linggo ay naano na si Tomas. Yung unang linggo ng pagpapakita ni Jesus, wala alawang si Tomas. Yung pangalawang pagpapakita ni Jesus at pangalawang linggo rin ng kanyang muling pagkabuhay, naano na si Tomas. Kaya sinabi niya na hanggang hindi ko na isusuot ang aking mga daliri sa sugat ng kanyang kamay, ay hindi ako maniniwala. At doon mismo nakita ni Tomas. Ngayon po naman, sa ikatlong linggo, ay nagpakita sa Jesus sa lawa ng Tiberias. Kung tawagin din po natin ito ay ang dagat ng Galilea. Pero ito po ay lawa. Para din ang dawa natin, Laguna Lake. Yan ang kumisang tawagin ay Sea of Galilee kasi parang dagat ng kumisang kapag kumilos, malalaki ang mga ahon, ang mga alon. Pero dito nagpakita sa Jesus sa isang pangpang sa dagat ng Tiberias. Hindi lang alam kung saan doon. Alam naman natin yung dawa, katulad ng Laguna Lake. Hindi lang ang probinsya ng Laguna, kasama yung probinsya ng Rizal, isakop ng Laguna Lake, pati ng Pasig, bahagi ng Taguig. So, nagpakita sa Jesus sa kanyang mga alagad, yung kanyang pagpapakita sa kanila ay para sila ay muling tawagin. Muli silang tawagin kasi sabi nga natin, sila ay tinawag ni Jesus natin, mangingisda, mga mamalakayan ng tao, hindi na mamamalakayan ng isda. Kaya lamang si Pedro ngayon, sa Ebanghelyo natin ay sabi niya, mangingisda ako. Kaya muling tinatawag sila ni Jesus. Ano yung kaalagaan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Napakalaki mo sa pagtitipon natin ngayon habang iniangkin natin sa uli ng tuman sa Iglesia. Kasi yung ating paniniwala bilang mga mananampalatayang Katoliko Kristiyano ay nakabasa sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng ating mga pinaniniwalaan ay walang patutunguhan kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. At tayo naniniwala na bubuhayin muli si Iglesia at makakamit niya yung kaligayahan walang katapusan kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. Yung muling pagkabuhay ni Jesus ay ang kaganapan ng pagliligtas na Jesus sa atin. Hindi lamang yung kanyang pagkamatay sa krus,
kahit na yung kanyang pagkamatay sa krus ay mapapaliwala kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. Yung muling pagkabuhay ni Jesus ay ang kaganapan na alin, ang kanyang kapangyarihan higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Na ang kanyang kapangyarihan higit sa kapangyarihan ng kamatayan. At ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapahayag lamang natin, kaya niya rin tayong muling buhayin mula sa kamatayan. Kaya yung biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, mula nung tayo ay binigyan. Kaya dapat din mo makita natin na yung ating buhay ay isang pagtubog sa biyaya ng ating pananalig sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Na may pakita natin na habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, tayo naniniwala natin, muling tayo bubuhay ni Jesus. Kaya nga sabi nga namin, ano bagay yung patutunguhan namin pagkatapos ng kamatayan, makasama natin si Jesus. Yung kasi yung langit Ano ba yung langit? Yung langit na kung saan, kaya tinawag natin na langit ni Alin. Nandoon si Jesus. Nandoon yung pag-aaral ni Jesus. Walang kwenta yung lugar kung wala si Jesus. Si Jesus ang dahilan kung bakit may langit. Ni Kristo muling nabuhay. Kaya dapat din, yung ating buhay sa daigdig na ito ay isang buhay ng patutuo na gusto namin makasama si Jesus. Kaya yun yung panya na kaya yun yung sinasabi ng simbahan na magsimba ka pag-araw ng linggo. Bakit? Kasi paano maniniwala sa amin sa Jesus na gusto kong makasama sa Jesus sa langit. Kapag ako'y nabubuhay sa daigdig na ito, hindi man ako nakikita po kay Jesus sa banal na pagdiriwang sa loob ng misa. Hindi ko nakakasama sa Jesus. Hindi ko tinatanggap sa Jesus sa anyo ng tinapay at ng anak. So bahagi ko yun, huwag namin kalimutan kasi yun ang langit. At yun din naman dahilan kung bakit tayo ay umiiwas sa anumang uri ng kasalanan. Kasi tayo ay nais natin na tayo naniniwala na tayo ay mga anak ng Diyos na isinilang mula sa kanyang kaharian sa langit. Kaya tayo umiiwas sa anumang uri ng kasalanan at gumagawa ng mga bagay na naging kalulugod sa kanyang harapan. Bakit? Kasi yun ang ating identity. Tayo ay, yung ating identity ay kaakibat ng identity ng Kristong muling nabuhay. At nais natin makasama sa Jesus na muling nabuhay doon sa kanyang kaharian sa langit. Ay lang dinudulog natin para may Ignacio. At kung sakali man siya'y naggulang, kaya nga kung sabi mo ay paanyaya mo natin kalilitan natin sa pagtanggap ng mga sakramento, yung patuloy pa rin natin paanyaya, katulad ng halimbawa ng yung pagtanggap natin ng sakramento ng pagkapahin ng langis sa mga sakit, ay pagkilala mo yun. Yun ay maliwanag na tanda na yung mga tumanggap ng sakramento ng pagkapahin ng langis, lalo-lalo na sa kanilang katandaan, kasi hindi na sila makapunta sa simbahan, makasimba, ay nawa ko ay patunay na alin, pagkilala na gusto kong makasama si Jesus doon sa kanyang kaharian sa langit. At kung sakali man sa anumang pagkukulang ng Ignacia, itinutulog natin na nawa ang ating mga panalangin, ang ating mga sakripisyo,
at ang ating mga paghahandog ng sarili ay nawa ay makatulong para maibigay ni Ignacia ang hinihiling ng katao.